Saturday and Sunday. Baka mo mapalitan. Anyway, happy kami dahil Thursday na naman. Kompleto ang Fab 4. At syempre, masayang gabi na naman ang handog namin sa inyo. Bagong lahat, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbettable professor, Ambet Nabus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Parang yung mga tao dito walang pinagdadaanan. Nakikiraan lang. Hindi, welcome natin ating mga bagong train. Wag na! Trainin natin. Sa dami nila. Diba interns sila? Interns pala sa PUP. Ano to, first day, last day? Hindi na ba? 150 hours yung i-render nila. O PUP Ay, alam Sila ay mga ano ko. Alma Mater. PUP ka ba? Of course. Kasi sinasabi ko nga sa kanila, maraming mga taga-PUP na magaling na DJ. Mga nakasabayan ko dati. Kasi ang mga taga-PUP ay masisipag. Kaya nga ang PUP ay voted as number 1 sa employee. Employment. Totoo yan. In fairness. Gusto talaga sila ng ano. Dahil dyan, umalis na kayo. Proud PUP yan. Dahil dyan. Eto na, nagpapasalamat po kami sa ating mga kabarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi niyo po ma-miss yung ating weekly episodes at yung iba pa nating mga showbiz-related content. Dahil ang dami na naghihintay mga Marites, eto na po isang linggong Chismis! Okay, Christine Hermosas, dapat irespeto answer. Ikinaloka ng netizen. Probe Marites mo itong krisis yung kay Christine. Lukan-luka rin ako dyan. Napanood ko yan dun sa vlog nila, yung The House of D. Miss Dina Bonavin, doon yung pamilya. Si Oyo, si Christine, si Danica, tsaka si Mark Pingris. And of course, si Miss D ang bumabangka. Napag-usapan nila doon, casually yung tungkol sa mga loving-loving moment. At pero mo, nanay nila, si Dina, dalawa anak niya doon, nagtatanong ng gano'n. Tapos, naging issue yung tinanong, paano kung yung si Mr. ay masamang pakiramdam, pagod, ganyan-ganyan. Tapos gusto ni Mrs. ganyan-ganyan. Anong gagawin? Tapos sabi talaga ni Christine, abay, dapat irespeto. Di syempre, tuwa naman si Miss D. Dahil parang, ay, nakakaintindi naman. Hindi! Sabi ni Christine, hindi, dapat irespeto yung gusto ni Mrs. So kahit pala pagod yung asawa niya, din sir niya, pag nag-demand siya, kaya tawa-tawa. Kasi first time nga daw po na nakita ng sambayan or mga tumatangkili kay Chrissy na alam naman natin mahinhin si Christine, ganyan-ganyan. Tapos marami tuloy nag-komento. Ay, kaya pala dami-dami nyo ng anak, ganyan-ganyan, chuchu-chuchu, etc. Yan na ba, anim ba? 5. Yung biolo, hindi ko, basta may alam ko may adapted. Meron silang ganun. Plus, tama ka, 6 yata ang lahat ng bilang. Kasama na yung mga, natawa lang dahil parang very, hindi si Christine ang nagsasalita. Alam mo si Christine, di ba? Prevent proper pagdating sa lalaki. Lalo, di ba? Huwag na kayo magtaka kung bakit. Ngayon na? Ganun ba yun? Pag-prevent proper? Kung bakit umabot ng 5? Ngayon hindi na sa prim and proper. Actually, natawa na nga lang si Oyo Natawa na lang si Oyo doon sa sinabi na yun ni Christine. Hindi natawa ng bongga. Oo, di ba? Pero parang nakakailang nandun yung biyanan mo. Tapos yun ang topic. Yun ang topic doon yung pamilya. Tapos ang nagtanong pa yung biyanan mo. kung ayaw ni Mr. Pagod, sino unang mga ngalabit, mga ganun. Kasi tinatanong niya, sino daw ang unang nangangalabit? Tapos pag kailangan, sabi niya, paano pag si Mrs. ang gusto? Masama pakiramdam ni Mr. Sabi ni Christine talaga, abay, dapat irespeto yun. So, ang pag-understanding ni Miss D, irerespeto mo yung may sakit, may karamdaman yung mister mo. Hindi, siya ang irerespeto. Oo, yung palang... yung pangangailangan niya. May pangangailangan din yung Mrs. Kung Mr. meron, siya rin siyempre Mrs. Ayun na. Okay. Eto, Ann Curtis. Mas Sokmed, post niya tungkol kay Vice Ganda. Mr. Marites mo nga yan. Correct. Huwag na natin basahin kung ano yung fake news na pinost.
pero ang gist lang naman nung sinabi nung post na sinasabi na galing kay Ann Curtis na hindi naman totoo na galing sa kanya ay ino-okray niya si Vice Ganda na parang ang dating pa punong-puno na kami sa'yo, lahat ng mga ino-okray mo, laging ganyan na ugali mo, etc. Pero may one word doon may isang salita doon na huling-huli mo na hindi si Ann Curtis ang nag-post. Kasi meron doon salitang respeto. Pero ang spelling ay respito. So ang ginawa niya, binilugan yung word na respito. Tapos ang ginawa ni Ann, siguro naman by now, alam nyo na hindi galing sa akin yung post that's floating around about my sisterette. Tapos nilagay niya, respeto naman po. All caps pa, no? Not so very, Tagalog. Yes! Super Tagalog. Pero alam nyo naman yung mga netizens niya, ng hehenyo, ang gagaling mag-edit. Tapos parang kinabit doon sa kanyang social media account. Tapos kunwari, screenshot. Tapos nilabas na parang galit na galit kay Vice. Na parang dating pa, punong-puno na. Ang dami na galit sa'yo. Lagi ka nalang ganyan, etc. Sal, siguro alam mo na sino nagpakalat noon, di ba? Sino? Alam mo nga, di ba sa ginawa ni Vice, sino ba galit na galit kay Vice, di ba? Pero alam nyo, sila ba? Hindi, may. Diyos ko naman, no? Pero warning din, ang daming mga ganyan naglalabasan. Hindi mo alam na. Ginagawa nila yung, parang kinukuha nila yung caption na bawa Twitter kung galing doon or Facebook. Tapos magko-code sila, magka-caption sila na kunwari galing dun sa account ng artista. Maging viewer talaga tungkol dyan kasi tingnan nyo mabuti. Dahil maraming napapaniwala na ito ay talagang sinabi ni ganito, ni ganyan. Dami. Sa Facebook nga, yung parang, pagkakilala mo yung artista, kahit masabihin mong positive yung quote, minsan, hindi naman niya sasabihan niya. Tsaka, parang wala mo siyang care sa ganyan. So, mag-ingat nga kasi ang dali-daling mag-edit ngayon at palabasin na in-screenshot. Talagang close-up ako direct. Nakikita ko dahil may gumagamit sa likod ko. Kala nyo. Ingat lang tayo. Pero hindi nakita, ha? Marites, ewan ko lang kung masasyak si Mr. Fu. Ano yan? Next report, i-report natin si Sabrina M. Wow. May reaction din sa paggamit ni Vice Ganda sa name niya. Prof, marites mo to. Oo, nabasa din. Actually, nabasa ko yung panayam niya yun sa PEP. Nabasa ko yan, lumabas siya sa PEP ngayong araw na nagko-complain din siya na kung bakit daw pati yung siya ay napaglaruan yung pangalan. Kasi may portion doon sa concert ni Vice at saka ni Regine na nagtatanong kung sino yung paborito. Tapos, sinamagot si Regine ng Sabrina. Tapos doon na sinabi ang sagot ni Vice, Sabrina M, di ba yung kaaway dati ni Osan, Rosana Roses na ganyan-ganyan, yung nahuli, yung pustiso ipin, tapos yung nahuli, may ganun siyang sinabi. Yun ang kinareact niya, ni Sabrina na kung bakit daw sa gaya niya na pinagdusahan niya na kumbaga tapos na nakaraan na, bakit kailangan banggitin, tapos para mapakapagpatawa lang na hindi naman daw niya kaibigan, ganyan-ganyan, chuchu, balat. So, to cut the story short, nag-react siya, sinabi niya, tapos sinabi niya, paano naman kung sakaling ako, tapos paglaruan ko din yung pangalan na, kunwari sabihin ko rin yung tatay niya na pinatay na baril, bla 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 and so on, ano kayo mararamdaman niya? Kasi ang nag-react daw talaga sa pamilya niya, yung mga anak niya, na bakit magkaibigan ba kayo ni Vice, kilala ka ba ni Vice, ba't sinasabi yung gano'n? So yun ang naging reaction niya, pero wala lang. Ano take niyo doon? Well, alam naman na sambayan na may mga ganung pangyayari. Pero yun na nga, kung iba kasi yung parody kasi, ang parody kasi nagtatago yan doon sa, hindi naman nagtatago, but naka yan doon sa, alam mo yon, yung kahit sino, especially kung naging celebrated case or naging issue, pinag-usapan ng bayan. Yun nga. Pag komedyante ka, nasa ganung pwede mong gamitin. Pero yun nga, siguro nga, may ibang paliwanag si Vice tungkol doon. Kasi nakaramdam siguro ng mali siya itong si Sabrina sa paggamit sa kanya. At sinabi niya, what if gano'n naman din ang gawin ko? Di sabi ko, di gawin niya. Di ba? Kasi siguro naman ready si Vice Ganda sa gano'n . Diba? Napaghandaan niya yan . So pag
di ba nanawagan na nga si Pokwang na wag idamay yung nanay niya kasi may mga bashers na talaga na Talaga naman, bakit kailangan idamay? diba? So, kung sa tingin ni Vice ay ready siya sa ganun, handa siya na magdamay-damay, edi be it. Pero gano'n naman talaga eh. Oo, parang di nga Parang yun. hindi naman namamatay minsan yung mga, sabi ko nga, Issue. celebrated case, yung mga sobrang naging hype na case. Hindi naman namamatay talaga yan. Pag from time to time, kung medyo makokonek, kagaya no, nakonek, Sabrina M, parang normal eh. Sa akin normal lang yun. Most likely, wala kang mali siya yan kay Vice. Well, Tingin ko, yeah, sa wala kanya, mali siya. oo. Yun, the typical Vice na joke. Kung kilala natin si Vice at ganun talaga siya. Actually, may latest na nag-react si Senador Marcoleta. Meron naman si Ando de Real, tinanong din siya. Si Senator Marcoleta nag-react sa Senado, sinabi niya kasi nabanggitin yung pangalan niya. Ang pagkasabi, ang context is nandoon kasi si Senator Grace Poe nanonood. Tapos sabi niya, uy, tawang-tawa, wow, tawang-tawa naman si Senator Grace, ganyan-ganyan, bla bla. Sabi, kung makita mo kaya ang mukha ni Marcoleta, matatawa ka. So nag-react naman doon si Marcoleta. Na hindi naman natin inaalis na mag-react talaga sila, lalo naman silang kaugnayan kay Vice. But the thing is, yun nga yung nagiging parang venue ni Vice para palabasin niya yung ganung katatawanan kasi alam naman common knowledge naman nga sa public yung mga ganung kaso ng celebrities. So, siguro, naman sa akin, may karapatan din naman sila mag-react. Dahil na-mention yung mga pangalan nila, na-mention yung kung ano mang ginawa nila. Pero, may ganun talaga eh. Kung halimbawa, kung ang magiging issue lang yan, kung halimbawa, di ba, nabanggit ni Vice, nag-react yung tao. Kapag si Vice ang nagalit. Kasi, yun na magiging issue. Kasi, karapatan naman talaga ni Sabrina M, ni Marcoleta na mag-react. Ngayon, kung hindi napapatulan ni Vice, okay, tapos ang usapan. Magiging issue lang yan kung okrayin pa lalo ni Vice. Ulit-ulitin sa ibang venue. Magiging issue din yan. Kung halimbawa, itong si Sabrina M, si Marcoleta, o kung sino man ay hindi titigilan. Magka-file pa, magdidiranda. But you never know, di ba? May ganun na sasakyan at sasakyan. So, pero hindi lang naman si Vice ang gumagawa niya. Correct. Nagkataon lang. Tama nga yung sinasabi ni Mamu Andor na bilang si Vice talaga yung kilala, sikat. So, lahat sasakya dahil nagiging issue na nga ng politika. Na pag ganyan ka-sensitive, try niyong manood ng mga stand-up comedian sa mga comedy bar. Baka maloka kayo, hindi niyo alam. Isa kayo sa subject. Actually, ito naman si Vice, to be fair din naman, kasi si Vice, madalas din niya ginagamit yung mga issue ng kapitbahay niya, ng nanay niya. Nanay niya, ino-okray niya. Diba? Pero the thing is, sabi nga, yun yung forma niya. But yun na nga, sa demokrasya, siyempre, may mga isyong ganyan, may nasasakyan, may nasasaktan, may mga nagre-react. So, tama. Na-publish naman yung reaction nila. Valid. Masama lang siguro kung halimbawa si Vice, minura niya tong si Sabrina minura niya publicly, gano'n. Yun naman, ang medyo iba na yun. At saka pag inulit-ulit siguro na may gano'n ng reaction. Kagaya nung naalala natin na ginawa kay Miss Jessica Soho. Kung may malis na. Yes, di ba? Katulad nung ginawa niya kay Miss Jessica, di ba na nag-stop na siya doon. Tapos nag-apologize siya, naghumingi siya ng apology na hindi pa nga tinatanggap, di ba? Pero tapos na, at least natapos doon. At hindi niya na inulit siguro. Hindi ko alam dahil di naman natin na-monitor. Kasi sensitive naman kasi yung pinaglaruan niyang topic na yung kay Miss Jessica sa rape din diba? So, yun lang po yung take ko. Take ko yung personal hindi ko alam kung talaga siniseryoso lang ba ng mga utaw lately or nagiging maramdami ng mga tao. Hindi, totoo naman yan. This generation is very sensitive. Kaya, di ba wala ng sitcom? Kasi, aminin ninyo, palabasin nyo yung abangan na susunod na kabanata. Abangan na satire, parody, at di ba yung mga characters doon? Ako, tingin ko, hindi yon pwedeng ipalabas ngayon kasi bawat character doon, magiging sensitive yung tao. Tama. Lalo yung tatamaan, di ba? Tsaka wala na rin masyadong comedy ngayon. Pero alam mo, gusto ko ilabas yun. Diba? Gusto ko siyang go. Pero ngayon, hindi na yan. Kasi, pero may isa na lang, pahabol na lang. Yung may ako sa akin, personal kung ano to, medyo ang palpak lang doon ni Vice, yung lagi niyang sinasabi na pinagkakakitaan niyo ako, ginagamit niyo ako sa mga content ninyo, bla 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 bla, so far na, syempre, sinasabi niyo yung ginagawa niya, may kanya-kanyang reaction ay dahil siya nga pinakasikat at marami ring vloggers at mga content creators gagamitin yung issue. Pero yung sasabihin niya, pinagkakakitaan, di ba balik sa re-rest back din sa kanya, magbubumirang na, sandali lang, di ba pinagkakakitaan mo rin yung mga ganon. So yun lang naman.
pagdating sa puntong yun. Medyo ano naman din yun. Pareho lang naman usapin, din. Kasi pinagkakakitaan nga din niya eh. O, diba? Tapos tama rin yung hanas niya na ang dami-dami yung kuda, ang dami-dami yung reaction. Di naman kayo bumili ng ticket at nanood. O, diba? May mga ganun din naman. Tama na yan. Tama na yan, Paulo Valde, nanonood from Catanduanes. O, yun. Okay, ito. Ang aga, nagparamdam. Ito latest mga Mahina raw ang audio ni Rose. Kim Chiu at Lakam Chiu. Magkagalit nga ba? Ha? Mahina audio ko. Fix na. O, yan, habi ni Paulo nga eh. Anong gagawin Kelly Pamate. Yan, inayos na, fix na raw. Okay. Yan ang medyo bumulaga sa lahat ngayon na mukhang may alitan, hindi pagkakasunduan sa sobrang close na magkapatid na sina Kim Chiu at Lakam. Si Lakam kasi ang parang tumatayo na talagang nanay. Yes. In a way, parang manager na rin. Kumaga, overall in charge kay Kim. So, isang malaking anyari talaga, di ba? Sa magkapatid na to. Actually, as of press time, wala pa rin. Wala namang tayong anumang kaalaman kung ano ba nangyari, bakit ba sila nag-unfollow sa isa't isa. Doon pa lang tayo sa nung chinek ang IG nila, grabe no? Yeah. Talagang pati yun talaga, nachi-check talaga ng mga ng mga fans o ng mga netizen na nag-unfollow sa isa't isa si Kim at saka si Lakam. Na doon pa lang, bakit? Magkapatid to para mag-unfollow sa isa't isa. Tapos may cryptic post din daw si Kim na yung cryptic post niya parang wait lang. Ang sinasabi, yung Alt plus F for ING. Na parang ang meaning yata nun, or ang Alt plus F4 ay shortcut key para isarado ang application window. So, syempre, nabibigyan na ng kulay, ng ibang meaning. Ano daw ba to? Parang ine-end na ba or something. Nung pinost siya tayo ni Kim, nung kasama niya si Twinkle, yung isa niyang kapatid. Isang malaking palaisipan talaga sa lahat. Anong nangyari? Anong dahilan para mauwi sa pag-unfollow na magkapatid to? This must be medyo malalim siguro, di ba? Para mangyari. Pero ako naman, magkapatid yan eh. Yes. Yung mga ganyan na ano lang yan. Gaano mang kalalim yan, naniniwala ako magkakaayos at magkakaayos yan. So, hintayin na lang po natin. Dahil unang-una si Kim at si Lakam ay sobrang close sa isa't isa. Remember nung si Lakam ay nagkaroon ng sakit na halos nakomato siya. Yes. Diba? Grabe si Kim noon. Parang lahat na yata ng santo talaga ay dinasalan niya. Literally, para makarecover si Lakam dun sa nangyari. Sabi nga nung ni Salve na malapit sa kay Lakam din. Personal lang yun. Yung mga netizen nag 1+1 agad. Tama. Alam mo naman yung mga di ba? Tsaka ang hirap, di ba? Mga speculate kayo. Mamaya mas cyber libel kayo. Mabait yung magkapatid na yon. Although ako binabasa ko na isang follower nila na sinasabi na pag ang isa daw ay blinak mo, matik daw yun na naka-unfollow. So hindi daw ibig sabihin na in-unfollow mo siya, in-unfollow ka niya. May isa daw na nag-block siguro doon kaya matik na naging na lumabas na nag-unfollowan sila. Hindi ko alam kung gaano yun dahil hindi rin ako nagaganyan eh. Hindi ko alam yung mga ganyan. Alam ko lang, hindi ko alam kung yung third party, kumbaga halimbawa kami ni Mr. Fu, binlock ko siya. So lalabas sa kanya na definitely hindi na siya lalabas sa akin, hindi rin na ako lalabas sa kanya. Hindi mo lang ako makita. Pero hindi ko lang sure kung yung third party, nakikita pa rin nila na si Fu ay naka-follow pa rin sa akin. Pero parang invisible na ako sa kanya. Parang ganun. Hindi ko pa yun pala hindi ko rin nararanasan na-check yun. Ika-block natin siya. Try natin. I was about to say that. Ipa-block mo. Unfollow iba yung block. Unfollow ka. But anyway, sabi mo nga kanina, magkapatid yan. Kasi marami na tayong na-witness na ganyan na magkakapatid na. Wala namang kinalaman si Paolo Abilino siguro. Grabe naman. Ikaw naman binanggit. Wala naman siguro. Siyempre, hindi natin alam talaga. We cannot speculate kung ano talaga. Okay, next. Watch na lang kayo. Ay, ulo nyo? Ano? Ito, Vince Bernal at Kim De Los Santos. Balik ka puso.
Eto na nga, pumirma na ng bagong kontrata ang dalawang to na dating Kapuso stars. Isang before, isang after. Diba? Mas nauna kasi si Kim De Los Santos sa kanya. Alam naman natin kung saan nanggaling yun. GMA talaga yun. TGIS Baros, diba? Si Kim De Los Santos, TGIS na muna ba? Of course. Ana Karenina. Marami siyang ginawang Ana Karenina. bago umalis. TGIF. Ayan. Pero ang una niyang movie ay Ayan. Rosalinda ba yun? Hindi ko alam. With Janice and Gabby. Ayun. Tapos siya, si Kim ngayon na talagang... Diva artist kasi si Kim. Ganon. Yeah, alaga siya ni the late Ayun, ni Mina Del Rosario. Ayun. Tapos, Tago na sasabihin ko. Ako rin. Meron din ako nakita, parang Donna Cruz. Totoo ba yun? Ano? wala pa namang Welcome to Sparkle? Naku, Wala pa, malabo yun. Nagulat ako, di ba parang di naman... Diba alam mo yun? Malabo yan. Oo, diba? Ay, nakalagay. O, baka ano to? Ito ngayon si Kim, si Chris Bernal, pumirma na rin po. Sparkle. Si Chris Bernal, winner yan ng Starstruck. Ayan po si Chris Bernal. Tignan mo naman yung, The Three Girls, diba? Ayan. Natuwa naman siya. Akala niya, hindi siya makakabalik. Diba? After na mga anak, tapos, okay naman yung married life niya, pero still, alam mo na, di ba? Hindi na kami classmate. Lumipat na siya ng iba. Naging classmate ko siya? Tagal na panahon. Talaga. Sino nauna sa kanya? Si RC o si Kids Chris? Baka si Chris. Nauna si RC. Alam ko may bagong pinapirmi. Pinaalis mo daw eh. Ay, hindi. Sa bangka, sino isasave mo? Si Chris Bernal o si RC Munoz? Si RC, hindi naman siya close kay Chris. Close ako kay Chris. Close ka kay Chris? Oo. So si Chris isasave mo, si RC Hindi rin. itutulak mo. Hindi rin. Mamili ka isa lang. Ay, wala. Bakit? Si Jude mo yung pili. Hindi ako lumalangoy. May sisil daw. I'm sure. Alam mo, bumirma rin ng kontrata ngayon. Sino ba yun? Si Arnold Vegapria. Nag-renew siya. Nag-renew siya nung, di ba nung Monday? Yung si Arnold, yung... Sinong Arnold? Yung Vegapria. Yung alaga niya yung naglalabas-labas abroad na. Babae? Lalaki daw. Sino? Mr. ano yan? Hindi. Ay, hindi ko alam kung bahala Hindi ko ka. matandaan. Pumirma sa GMA na lalaki. Lumalabas sa Naalaga GMA. ni Arnold Vegapria. Nakalimutan ko tuloy. Kasi hindi Hindi pala pumirma kay si Riz. Ngayong week na to Si Ria nung Monday. Monday ba si Ria? Oo. Kasi may fans day siya, di ba? Ako rin, pareho tayo. Ang aga-aga naman kasi. Exactly. Diyos ko, 9 o'clock. Ano ba yun? oras? Nagising ako. Alas 9. Ng umaga? Oo, sabi ko tulog pa ako. Ito unang hirit? 9:30 naman. Siyempre pareho. Ganun pa rin yun. 30 minutes. Anyway, sino pa isa? Si Chris Bernal na. Kim na, hindi ko sure na pumirma ba? pwede na. Kim, ano ba to? De Los Santos, di ba parang nasa US? Nandito siya bumalik. Hindi, I mean, di ba doon siya nakabase? No, bumalik na uli ng US. Sinabi naman ni Kim, di ba? Remember na siya. Kung papayag. Sabi naman niya, kung may Opportunity. pwede naman siyang magpabalik-balik. Yeah. Siguro parang remember si Ai de las Alas before, si Rupa May Quinto, baka ganun ang magiging way niya. Pero ang nabasa ko, malaking tulong sa kanya si Dong. nagpatulong nga si nagpatulong Dong. siya na parang sinabi daw sa kanya, yung isang kabatch nila, sinabi may series na bago si Ding Dong magsabi ka na isama ka or something like that. Kasama si Pindon. Oo. Sa Nakalimutan ko ano yan. Magic Cutter ba? Master Cutter. Master Cutter. Speaking of Kim De Los Santos, Naalala ko si ano? ito na, diretso ko na itong report na Si ito. Ken Chan. Hindi Ken Chan yun. Parang Hindi, naalala ko lang. Doon sa parang Master Ken Chan din yung bagong alaga ng ano eh. Bago alaga ng ano? Ni Arnold. Ay, Si Ken Chan? Oo, pumirma. Ang gulo niya Sparkle na, co-manager siguro. Di ba? Si Ken Chan? Ngayon? parang. Ibig sabihin ng parang is kamukha. Hindi man kamukha halos. Ganun na Saan sila na pagkakapareho ni Ken Chan? Well, Sa lambot. Dahil ito nga, ito na. Speak of Kim De Los Santos. Bakit hindi sa tigas? Namin na si Bakit Ding kailangan Dong. sa lambot? Ang dahilan ng tampuhan nila nito. Ayun, yung papalayan. Diba? Ay, report mo na nga yan. Gulo Pero mo. matapos na to.
Okay. Hindi ba tayo tapos kay Kim De Los Santos? Hindi, may isa pa siya. Kasi inamin nga niya, first time niya inamin yung kay Dingdong Dantes. Parang sila ng type ni, parang sila ng may crush ni Antoinette Dos. Diba? Sabi niya, diba? Ikaw, may alam ka ba? Patang alam pa ko yun. Masabi ko ano. Sabi, hindi niyo ba alam na si Rose ang original ni Dingdong Dantes? Ang nauna sa kanilang lahat. Correct. Mga ano pa yan, mga 19... Baka sabihin naman ilusyonada. Kami naman nagsabi. Seryoso. sabi niya. Kasi ang unang naging collab team talaga ni Dingdong, si Kim De Los Santos. Okay. Pero parang medyo short-lived lang siya. Hindi, well, ayoko namang sabihin na baka mamaya ako pala kung nagsasabi lang na ako nagkaroon sila ng relationship. Kasi mga bata pa na medyo bagets pa sila noon. But knowing Dong, parang mga crush-crush lang yan eh. Mga girl lalo. Yes. Mabagsik na nun yan. Sure noon, si Kim kasi ang una niyang collab team. Hanggang sa pumasok si Antoinette, naging si Antoinette at si Dingdong. Naging sila talaga in real life. Matagal din naman yung naging relationship ni Tony at saka ni Dong. So, si Kim naman, after that, na-fair naman na siya kay Polo Rabanne. Yes. Sorry, kay Dino Guevara. Dino de Guevara. Oo, na talagang sabi niya. Nagkakasal din sila. Naging mag-asawa sila. Yun. So, mga ano na lang yan. Ay, di ba? Mga side-side na yan. Nung araw. Pero, kung seryoso kayo ng mga viewers or netizens, itong naging revelation ni Kim, actually noon pa lang, napag-uusapan na yan. Tatanong na yan, na-intriga na sila, sinasagot naman nila. Wala na lang yan. For the sake lang yan siguro na magkwento, na ikwento. At saka, may nag-uusapan eh. Yes, ganun lang po yun. Yan na, malinaw yun ha. Sabi ni David, ang isa pa daw pumirma si TJ Marquez. Okay. Ngayon lang siya pumirma. Baka co-management. Dahil nga, Si TJ ang talent ni Arnold. Sa ABS siya na dati. So si TJ ang sinasabi mo na parang si Ken Chan. Di ba? Bakit? Magkamukha, di ba? Hindi, Hindi. Kayo naman sabi ko naman sa lambot. Saan sila nagkakapareho ba, Ambet? Baka sa lambot nga. Pero tigasin si TJ, ho. Sure ka? Napanood ako nag-viral na scandal niyan. Meron ba? Ay, hindi ko alam. Baka ibang TJ yung napanood ko. Ba't iba yun naman? Hindi ko alam. Baka nga iba yung TJ na napanood ko. I-correct ako ng mga Monterde? Trinidad? Crush ko yun. Uy, nasan na yun? Si TJ Hindi ko yung magaling kumarte yun. Hindi ko alam. Manoto. Ay, nasa States. Grabe yung Okay, ito na lang. Balita natin. Donnie Pangilinan, pinakiligan Don Bell fans. Pero, ano itong pero mo? Iyan na nga. Kasi, di ba ongoing ngayon yung shooting nung pelikula na pinagsasamahan ni na Maricel, na Maria, Piolo Pascual, Kylie Echari, si Joshua ba yung isa doon? Joshua Garcia. JK. O Joshua kasama. Tsaka si Juan Carlos. Okay. Nasa Bulacan ito. Sa direksyon ni Cathy Sampana, ang ating kaibigan. So anyway, habang nagchichismisan po silang dalawa, itong si Donnie na hindi na makasali doon sa pelikula, dito sa Meet, Greet and Buy, ay punta. Dinalaw. Siyempre kinikiligan yung mga Don Bell fans kasi kasama si Bel Mariano dun sa movie. Sino partner ni Bel? Ang mga kasama niya doon si Joshua, si JK, si Juan Carlos, at saka si Piolo, at saka parang magkakapatid sila dyan eh. So wala si Donnie in short. So kinilig yung mga fans. Pero nung itong parang nag-post itong mga kaibigan niya kasi good friends sila ni Joshua, tapos si Papa P at saka si Kyle, magkakaibigan sila. So parang na-disappoint naman daw yung mga bagets. Ayan po, sa shooting yan sa Bulacan daw yan. Parang sabi ng mga Don Bell fans, ba't naman ganun? Ikinikilig na nga kami na parang feeling ang dating si Bell talaga yung numero 1 pupuntahan niya, pero ang pagka-post daw, katropa niya itong sina Kyle at saka the rest of the cast. So parang, yun naman mga bagets. So yun lang naman. Yun naman pala.
Bawat kilos may ibig sabihin daw. Yun na. Ito maloloka kayo dahil nga si Jake Cyrus, mga Marites, proud na nagpakita ng kahubdan kasama ang jowang Amerikana. Nakita. Yes. Nasa swimming pool sila. Pro. Iyan. Ayan, diba? Iyan na ngayon si Oo. Jake Cyrus kasama American daw tong girl. Pero American. Talaga? Oo. Sa American citizen. nasa US siya ngayon at balitang may mga naging close siyang mga producer doon, mga ganyan-ganyan na binibigyan din naman siya ng mga Grabe, racket. pang lalaki na. Iyan ang sinasabi ng mga netizen na proud na Pero proud na siya crap ngayon. talaga, ganyan lang naman. O pinakita yung buong pinakita. Pinakita ang Di ba, ganito. tanggal na yung ano niya. Talaga? Oo, so wala na siya. Pero di ba, kamukha nga siya si Berting Lagra. Alam mo, wala daw akong audio. Mahina. Wala na akong magagawa po. Yan na. So, sana Jake, congratulations dahil, yun na, good luck. Congratulations and good luck. Lahat ng jowa. Ito mga Marites, another issue. Regine Velasquez umalma Matapang na sa siya. bintang ng fan. PhD, Marites mo to. Nakabasa ko rin to. Ayan. Alam nyo, ang daming naganap talaga dito sa two-nights concert ni na Vice ganda at Regine Velasquez, no? O, alam mo natin yung alam natin Vice. ni Vice. The other Ito side naman parang yung- sa part ni Songbird o ni Regine. Di ba usually kasi sa concert after, kahit na late na yan, madaling araw na yan, umaga na yan, meron pa rin mga meet and greet or minsan autograph signing or picture taking. Well, meron daw nagreklamo na narinig naman pala ni Regine din. Nung may nagsabi daw na parang tinulak siya. Tapos meron bang na Mahaba yung parang sinabi pa si Dayan. Si Dayan po ay ang kapatid ni Regine na palagi niya kasama. So parang ang sinasabi nung fan, yung fan nga na tinulak daw siya ni Dayan. Tapos meron pa sinabi si Dayan na medyo hindi maganda. So, Nasa thread yun di ba? Oo, nag-post si Regine at sinabi niya nga na syempre na-appreciate niya. Sino naman ang hindi makaka-appreciate sa mga fans na bumibili ng ticket, nanonood, naghihintay. Pero syempre sila din daw na by the time nga naman, anong oras na? Past 12? Kaya sabi ko, di ba, 4 hours nga? Siyempre, pagod na rin. Posibleng inaantok na rin. Wala na ring energy. Pero dahil alam nila na naghihintay ang mga fans, pinagbibigyan pa rin for the meet and greet or photo op. Narinig daw niya yung salitang yon, yung may at alam daw niya na hindi si Dayan ang nagtumulak o may sinabi. Dahil nakita niya. Yeah. At saka sabi niya, by the way, I have the video. Pero sinabi, ayun, or said, kayo ba magbabayad sa venue? It was the other girl who actually said that. Ayun sabi niya. So, ayun, so sabi niya lang, by the way, I have the video that you were not pushed by my sister. My sisters and the rest of the people there was just trying to make sure we're safe. Ayun. So, ayan, Vice and I, we're so tired, but sobra kaming thankful for you guys. Kaya kahit hindi na kami makatayo, andun pa rin kami at nagpapapicture. Hindi naman ako galit. Yeah. But I'm disappointed. Anyway, yun ang naging pahayag ni Regine. Alam mo, tama rin naman to. Itong mga ganito na kino-call out na rin nila agad. Sinasagot agad. Although may yung nabasa ko na dyan na latest, yung babae na umamin siya na siya yung nagpadala, actually pribado daw yung yung gusto niyang ipaabot, sinulatan niya, pinadala niya ng email yung isang sponsor nung concert at doon nga niya nilitan niya yung naging di umano'y karanasan niya na siya'y tinulak-tulak or what. So yun ang paliwanag niya, pero sinabi niya, pakiusap niya kay Regine at sana daw pribado na lang nila inayos yun kasi hindi naman daw niya pinangarap o hindi naman daw niya ginusto na maisa publiko yun dahil never naman niyang binanggit. Kinall out lang niya yung sponsor na siguro binilhan niya ng ticket kaya siya or nagpatronize siya, nabigyan siya ng ticket para sa show na yan. But anyway, nag-end, humingi na rin siya ng sorry. Nakalimutan yung pangalan ng fan basta babae, inamin niya directly na siya yung gumawa ng sulat at sinulatan yung sponsor. Anyway, tingnan mo. Bar Boys! Ay, ako ba yan? Di ba kayo nagulat? Hindi. Na ako ang nag-line up ng Emilio Daes na wala akong kaalam-alam sa PBB. You're barking on the wrong Kasi siya lang ang nag-iisang PBB housemate na kilala mo. Tsaka si Bukod kay Esnir. Bukod kay Esnir. Hindi, ito nga. Di ba alam niyo yung Bar Boys na naging movie yan noong 2017 sa isang film fest. Sorry, hindi ko alam kung anong film fest.
QC ba o hindi MMF? Hindi ko matandaan. Alam ni Alan Jones siya. Alam ni Alan Dionisan. But anyway, so may siya sequel. So ang pangalan ng sequel, Bar Boys After School. May kinalaman yan sa mga law students yung Bar Boys ng number 1. Ang nandyan sila Carlo Aquino. Si Nakalimutan ko na iba. Kian Cipriano. Ayan, Saka si yung nurse. Rocco na si Nurse. Eto na. So eto, in-announce na ng production, gaganap siya bilang Ziggy. Si Ziggy ay isang mayamang business owner. Yan ang sabi. So, nag-workshop daw si Emilio no early July. So nag-workshop siya sa award-winning actress na si Sue Prado. Ayun na nga. Ayan. Si Sue Prado yung nag-workshop Hindi Suprado, ha? Suprado. Sue Prado. Hindi ko alam kung kaano-ano niya si Janus Del Prado. Magagaling ang mga kasama niya. Sa palagay mo, makaka-deliver si Emilio? Ay, naku, kung hindi niya kaya mag-deliver, ako ang mag-deliver. Sama din na si Will Astley. Yata. Ang director ng Bar Boys ay siya rin ang director ng Balota. So, yun. Malamang kasama kasi nandudun sa Balota. Parang Kip Obena. Sikip. Obena. Obanda. Ay, Obanda, tama. Naku, titignan ko nga. Hindi mali na naman tayo. OEBA. Kanina doon sa report ko, tama ang correction. Tama po. Hindi nga si Kyle Echari yung kasama doon, si Joshua Garcia at saka si Juan Carlos. Yun. Thank you. Saan niya doon sa pagbisita ni Donnie. So anyway, congratulations kay Emilio. I think this is his first film. Yes. Looks like. So, congratulations. Susuportahan ko yun. Love ko yun. Tsaka magandang proyekto dahil sequel to ng isang naging successful na movie. Sinimalayang movie yata yun. Maganda yung movie na yan. Basta pero napanood kayo in fair. Just si Odette. Siya yung parang professor doon. Justice yata sa dyan. Na professor ng mga law students. At magbabalik din siya. Kasama siya dito sa Ay, sequel. siguro. Di kompleto. With Alexa Miro. Hindi ko sure kung Alexa Miro. Na pinag-acting ni Wala Odette naman si Alexa Miro dyan. Wala. Joke. Wala na si Odette Can, di ba? Inisip ko tuloy. Ang Alexa Miro. Talaga, pag-invento ko eh. Oy, alam mo, kailangan ko talaga aralin yung PBB Boys. Yeah, kasi sa racket Kasi ko. because I have a racket next month and kasama ko daw yung mga PBB. So, expect niyo next month, siya na magre-report. Magre-report ako kasi yung mga... In fairness, nalalaman ko, natatandaan ko lang River tsaka Esnir. Bakit mo natatandaan si River? Because sinabi na Dax siya. May kwento tayo mamaya. May alamat siya dyan Tapos si Esnir daw kasama din. So, abangan hindi ko alam pa, sorry, ibang mga kasama. Go. Tapos, after 1 month, magbabi-BI ka na. Sino yung nakasabay mo sa room. Alam nyo na. Oo, sa dressing. Nag-request na ako. Sino yung mga nagmaldita? Sabi, okay lang ba nakasama mo sa dressing room si Esnir? Ang sagot ko, pwede ba yung mga boys na lang? Anong sagot? Oo daw. Wow! Ikaw na. Ito. Parang ano lang. Another. Carpet. Ito PBB rin pero hindi siya nanalo. Charlie Fleming, open ang sumali sa Miss Universe PH. At may serye na nga kasama si Ding Dong Dantes sa Master Cutter. Sa October po yun. Niya sisimulan. Ito na, dahil nga una pala lang love ni Charlie ang pageantry bago mag-artista. Kaso nga, nag-artista na, nakuha siya, di ba? So, sparkle na po siya. So, open na siya sa pagsasabi, pwede siya sumali sa Miss U PH. Talaga Miss U talaga. Hindi binibili Pilipinas. Or hindi man lang Miss Earth. Di ba? Hindi yung mga chuchu-chuchung iba, no? Or Miss Grand International. Basta, Aray. maraming siya. Magiging sa iyo. So, yung may mga butterfly nung Actually, Maganda siya talaga. Saka mabait daw yan. Ni-research ko na. Inalam ko mabuti. Yes. Nihiling ko mag-guess sa isang... Niling ko na rin. Pinakakuha na ako. So, let's see. Let's wait and see. Maraming pangako. Yes. Ito. Speaking of ito nga, ito, tandaan mo to, River Joseph.
May May alamat na lapel? Ng lapel. Ang alamat ng lapel yan, ha? May alamat na lapel. Ano Pati ang lapel? lapel. Ito na muna sa Lapel iyo. to, ang- Ayan. Pati ang lapel ay may alamat na. Anong alamat dyan? Kasi nga, nakakatawa yung naging panayam sa kanya ni Mama Ogie Diaz na binulgar niya yung alamat ng lapel. Na hindi daw wala siyang awareness ng kung ano daw ibig sabihin nun until nandito na siya sa outside world at pinag-usapan na yung lagi siyang naka-gray. At pag naka-gray pala, talagang bumabakat ang kanyang sandata. At tawag nga dyan ng mga netizen ngayon is parang nadala niya yung lapel sa labas kasi parang ano daw, yan yung lapel. Tapos inamin naman niya. Baka naman dyan nakalagay yung lapel. Sa harap? Tapos pinagsasalita yung lapel. Ay, inamin naman niya na nagulat siya kasi pinakita nga sa kanya ng mga friends niya na hindi naman siya right. Kasi doon sa loob ng bahay, wala man lang daw ni isang housemate nang nagsasabi sa kanya, uy, bakat na bakat or whatever. So, nabasa ko nga rin. ina-appreciate naman daw niya na may ganon. Kaya, hindi naman daw siya Hindi siya conscious. concerned, di ba? Hindi naman siya, no? Pero ngayong alam na ng sambayanan ng kanyang lapel. Yun na At yun, di ang ba? alamat ng lapel, yun na yun. Pogi pala. Gwapo naman talaga. Gwapo yan. Yan nga, kaya ka naging curious sa kanya dahil doon sa sinabi ni Clarice, Si right? Clarice, oo. Smiling face yan eh. Yan, di ba? At mayaman siya. Doon tayo sa mayan. More than anything else, doon tayo sa rich. May connection sa mga SM, pamilya. Talaga. And Sige, ito bibigyan another PPP Will Ashley. Star Pop Artist na din, Prof. Correct! O, di ba si Will Ashley ay nasa GMA. Sparkle Yes, siya. oo. At may sarili din namang label ang GMA dahil mayroong recording, may music din sila. Pero pumirma nga po siya kamakailan din ng kontrata under Star Pop ng Star Music sa ABS-CBN kasi ayon dito kay Sir Roxy Liquiga na siyang head ng Star Music sa ABS, magkakaroon na ng collaboration yung GMA record at saka itong kasi ibang outlet naman daw yon, ibang format. Kaya madali lang, walang competition masyado. So siya ngayon ang bagong although wala sinasabi kung anong una niyang gagawin o anong kakantahin or whatsoever, ayan yun. Pumerma na siya. So ang daming career niya, yung Will Ashley, yung sa career. Tapos inamin niya, di ba yung si Bianca ba yun? Yung sabi niyang talagang... Bianca de No, Vera. si Mika. Si Mika, yung kanyang niya. Sila, di ba? Yun ang kanyang talagang gusto. Nagagalit tuloy yung Si Dusty. Yung Bianca, di ba? Yung Will ka, di ba? Whatever. Yung kailang... yung updated siya. Alam, tadaan mo yan, ha? Naging sila naman in the past, yata. Bago pumasok sa PBB. Sino? Si Will tsaka si... Alam ko, kasama si sila Bianca. sa Bianca. Kasi Kasama naging sila love sa... team na sila before. At saka nagsama sila dun sa GMA show, no? Yun. Support lang siya. Yung with Bea Alonso. Tapos nga yung after ng PBB niya, tinanong kasi siya kung sino sa So, PBB you're yung... listening. Yes. Sino sa PBB yung kanyang crush or magpo-fall siya. Tapos Okay. sinagot niya itong si ano. Ano gagawin sa Star Pop? Kakanta siya! Kakanta. Okay. Di ba recording Tatanong legal ko yun? lang eh. Tatanong ko lang naman. Oo. At nagkukulam din sila ng rock. Wala lang. Oh. Kasi music yan Ano eh. ba? River Will Ashley. Ay lahat sila, pati kay Brent. Ralph. Yeah, si Ralph. Oh, diba? Ayoko lang baka mag-kickback sa ano noon. Magaling sumipa yun. Nagta-taekwondo ba yun or what? Si Ralph. Oo, si Ralph De Leon. Nagugbo pa lang sa... Okay, mga Marites. Ang ating susunod na chika, ating chika of the week brought to you by Ugbo 24/7. Judo si Ralph. Yeah. Okay, di ba? Diretso, Jean. Akyat. Tapos na yan. Sa Okay. ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na, ayan na po, naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Correct mga kamarites, hindi nyo po yan pagsisisiyan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve kayo dito. Ugbo 24/7. Ano ba? Kamiyana. Ito ating Ugbo Blooms. Nakikiusap na demanda si Sian Casa. HD? Ayan May na link nga. na si Madam. Yes. Ano ba, babasahin ba natin yung medyo talaga naman kanina demanda? Binasa ko na kanina. Binasa na kanina ni Mr. Kanina demanda talaga yung kanyang post. Wag na, baka madimanda ba sa Ano to pa. in connection, Ayan o. in connection to dito sa pag-amin ni Bea Bore na siya ay Buntis. Nasa interesting stage. Tapos, nag-post na si Sia ng kung kani-kani tungkol sa mga babae o mga Gen Z
na nagpapabuntis o nabubuntis, o mga ganyan. Na hindi pinapagamit daw ng proteksyon. Okay, ito ang ano niya. Mga Gen Z, okay lang makipag-chuk echo. As long as gumagamit kayo palagi ng condom upang hindi makabuo. Lalong-lalo na doon sa isang member ng BINI talagang sinabi niya yun, ha? Echos. Ganyan. Ako din, nung una ko nabasa, naloka ako. Sabi ko, sino to? At saka bakit ganito may mention naman? Talaga, may mention. Para man to si Christian Gaza, nalalaman pati mga personal life nitong BINI. Hindi nga tayo makakuha ng picture man lang. But anyway, sabi ko, ay, ano na to? Sabi ko, na nakita ko talaga to. Sabi ko, ano na to? Super foul na. Foul na to. Below the belt na to. Libelous na to. I-demanda or something. Hindi na to nakakatuwa. So, pero kanina din, nakita ko yung post niya. Hindi ko alam kung may mga nagkatanong siguro sa kanya, sino ba tinutukoy mo? Baka may nagkasabing, wag mong gagamitin si Aya, wag mong ganyan-ganyan. Nilinaw niya, para daw sa ikatatahimik ng mga, siguro, ng mga fans ni Aya, hindi daw si Aya ang tinutukoy niya. So, -1 na sa miyembro ng BINI. Pero syempre, kahit hindi siya nagbanggit kung sino man, particularly from BINI, malaking kasiraan. Yes. Sa buong grupo. May mention Kasi minention mo yung pangalan So, ang sabi, may nabasa ko rin yung mga parang request, clamor ng mga Bloom na lalo na sa management, sa Star Magic, sa Star Music, na please naman daw, baka pwedeng gawa na nila ng legal na action itong nangyayari na to. Kasi daw, sila daw ng mga Bloom ay talagang lagi na lang sila yung nagkatanggol, nagdidepensa, pinabasa pa ako baka hindi na namin kayanin habang umiyak na lang kami sa kakadepensa, may ganon. So, I think naman this time, tama yung panawagan ng mga Bloom. At mukha namang nasunod na kasi bago tayo mag-umere, meron tayong natanggap at nakita. Kaya lang... Update. Although, medyo... Ito, parang nakalagay yung mga totoong pangalan nila. Si Gwyneth, si Gwenyan, si Aya, si Sheena, si Mika. Mika, di ba? Mika. Si Yves, si Joanna, si Stacy, at si Nicolette, collectively known as the members of BINI Complainants versus kaya naman putol yung kasi. So, kadami kasi ng fake news ngayon. Minsan, hindi mo nila kung totoo ba yan or what. Kung ito na ba yung legal na action nila. Si Atty. Joji sa IG story na Atty. Joji. Lumabas to. Ano kinalaman ni Atty. Joji? Siya hawak. So, kung kay Atty. Joji na po ito lumabas, most likely, umaksyon na talaga. So, dininig na ang panawagan ng mga Bloom. Tama naman. Kaya lang, ang tanong, sino ba nagtanong kanina? Si Diego. Sabi niya, kaya alam mismo, paano yun? Magmamaterialize ba yun? Wala dito si Sian. Magmamaterialize naman miski wala. Lagi naman ganyan si Sian. Paano yun? Pag ganon? Paano? In absensa siya. Basta, bibigyan siya ng tamang oras, panahon. Sa para mag-hearing tungkol sa reklamo nito, pag di siya dumating ilang beses, saka maghahatol na yung piskal. Diba? Saka nadadaan sa korte. Diba? Ayun. So, so siguro masaya ngayon ng mga Blooms at kahit paano, umaksyon na. Although, sususugan ko din yan kasi itong Sian Gaza na hindi naman talaga natin kilala na mahilig nga alam sa mga ganyang style ng pagbabalita controversial. Iyan tulad lang natin. Kung si Vice Ganda ay mga tumitira ng mga ganung celebrities, ito si para pagpatawa siya, ito naman si Sian Gaza. Kung ano-ano rin ng mga, lalo yung mga private na buhay nga, nakala mo ang dami niyang alam at kala mo kasali siya at nakikita niya. Yun na. Although feeling ko din naman, siguro may mga ibang bagay na may nag-feed sa kanya, most likely. Di ba?
Tsaka meron siya mga kaibigan, sa pagkakatanda ko, may kaibigan sa showbiz eh. Marami din mas Marami siguro. din. I think. Kaya, Anyway, Coach. Siyempre, baka na lang natin, di ba? Kasi ang dami nagtatanong. Alin? Na basta, go. Okay, yung pa ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! May nasa leg mo. Ay, grabe, di ba? Parang ngayon ba yan? Hindi ba nawala yan? Wala naman ako. Daling punta na sa ospital. grabe, ospital agad. Kalokan to. Tapos na yan, nagamot na yan. At saka yan, tingin mo tuyo na yan, no? Kinagat po yan ng isang vampira. Sige. Lalaking vampira para ano yun lang, mga kamarites. Dahil nais namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group na nakapin po ang link sa ating live chat ngayon. Pwede na kayong sumali dyan, pero wag ninyong kalilimutang mag-like, share, subscribe, at sa ating YouTube channel na yan. I-share nyo, ha? Okay. Okay. Itong mga Marites Mariano, Sabela at Hannah Priscilas, may di makakalimutang experience kay Clarice Guzman, PhD Marites mo to. Yes, pareho pala itong mga fan, pero lalo na si Hannah Priscilas ni Clarice de Guzman. Si Hannah pala, kahit noon pa, marami nagsasabi sa kanya na para siyang si Clarice, yung career path. Yung in a way, na parang... Sino ba si Hannah? Ako rin hindi ko kilala si Hannah. Ito si Hannah and ito si Marian. Mga singers siya Sila na. yung mga winners ng mga, of course, Sa reality. sa TV. class yata. PBU. Yung middle class, si Marian. Hmm. Si Clarice matagal na tong, si Clarice. Si Hannah. Si Hannah matagal na tong nanalo sa... Class ba yan? Pinoy pop superstar. No, Luma. not. Sorry po, nakalimutan ko. Pero not something Basta like singing that. contest. Singing Yung parang contest. be the best, parang gano'n. Hindi ko alam. Sige, So, i-report anyway, mo na yan. yun. So, alam mo, natuwa lang ako kasi dun nakita na si Clarice talaga, hindi siya yung mayabang, hindi siya yung pa-feeling or something. Pag nung nasa lubong nila o nakita nila, parang nagpa-picture sila Marian o ganyan sa isang show siguro to ni Clarice. Sabi daw ni Clarice, hoy, ano ba kayo? Di ka dito o ganyan. Yung, kumbaga, syempre, ina-acknowledge. Welcoming talaga siya. Ina-acknowledge naman nila Marian na they are still new in the business, di ba? At hindi sila nagpapaka-feeling na, dapat kilala din ako nito. So, nagulat sila, nakilala sila ni Clarice. Then, si Hannah naman, ganun din halos ang kanyang naging experience. Oo. At isa yan sa mga gusto din nila makakollab. Nakausap ko kasi si Marian at si Hannah dahil magkakaroon sila ng concert sa Music Museum na ang title ay Versus. So, base pa lang sa title, alam mo na it's Marian versus competition. Hannah. Pero hindi naman yung sobrang competition. Pero siguro, doon nila isi-showcase yung talent nila when it comes to singing. Silang dalawa naman po ay ilan lang sa mga pinagmamalaki din naman na mga singers ng Kapuso Network or ng Sparkle at mga winners nga ng mga singing contest. Yan. So, abangan natin ang kanilang concert ay sa October 10 pa naman sa Music Museum at available na ang ticket ngayon ay nung pang July 28. Produced ng Wide Entertainment directed by Flores. Yan po. May kasabay, syempre. May kasabay? Kay Kensha yan, di ba? Yung Wide? No. Hindi po to. Yan, nilinaw na niya ng Wide Entertainment. Isang mukha ba? Hindi, nilinaw na. Araw Magic Care, yung mga yan. Tapos sila din yung may-ari ng Dirt Claws. Marami din ng business. Pero nilinaw nila na it has nothing to do with Kensha. At ngayon papasokin na nila ang concert ayun na nga. production. So, nag-produce na sila. Actually, meron silang pinoproduce na movie. Ito yung movie ni Glyza at saka ni Rian. Yung kanilang GL movie. Yun. Speaking of abangan po natin singer, ito, Angelo Miguel kumulas bilang vokalista ng Inner Voices. Ayan po sa Angelo Miguel. Nasa gitna? Sa gitna, mahaba buhok. Ano na yan? Isa rin siya sa mga vokalista. May pumalit naman sa kanya. Ayon sa kanya, maayos naman ang pag-ihiwalay nila sa ano. Kasi nga sabi niya... Kilala mo Inner Voices? Hindi.
Ako kilala ko si Angelo Miguel kasi na-interview ko na. Ayan may abogadong namamahala rin dyan. Okay. Oo. Hindi pwede magkakaso. Ano mga kanta nila? Inner Voice hindi kilala. Okay. So hindi Oo. Pero si Angelo kilala niya. Kilala niya. Kilala ko interview kasi niya, na-interview nga, di ba? Kaya sabi niya, maayos. May asawa na yan. So magsosolo na si Angelo. Solo na nga, di ba? Solo nga. Di ba namimit? Sabi kasi nga, Hindi kasi pag normally ganyan mga, sorry sa term, pag mga ganyang hindi naman na bagets, okay, yun nagagamit yung kung terminolohiya, tapos magsusolo, parang unless talagang napakakaiba yung boses, yung ay kakaiba talaga. Talaga? Diba? Okay. Rocker na ibang style. rocker. Ano ba kanya? Diba? Parang sabi, ibang tsaka style. may lamang para sabi niya merong relevance. Ang kanya mga kinakanta. Kasi nga nung pandemic meron siyang napapansin niya yung mga batang na mamatay, mga pinagkasamantala. So nakagawa siya ng mga ganong kanta. Kung tama ang title ko, Narcisa. Ayun. Meron laman. Kasi ako, nung isang umaga lang napanood ko itong si Mike Hanopol. Biro mo si Mike Hanopol, 70s pa yan, emote na yan. Pero hanggang ngayon, umi-erabi ba din? Kaya kung gano'n ang music nila, take one ng music niya, Grabe, hindi na gano'n. Dumating tayo kay Mike Hanopol. From diba? Angelo Miguel to... Oo, ako kasi- alam ko sino naisip ko. Sino? Papipiliin lang naman kita. Na naman? Sino ang favorite mong singer ngayon? Si Angelo Miguel ba o si Jojo Mendres? Ay, magandang tanong. Sagot. Pareho silang favorite. Wow! Just choose one! Ay, huwag na. Ikaw din. Di ba? Si Jojo, syempre. Di ba? Ay, Jojo pa Under rin. ano na yan eh. Jojo Under wins. Artist Circle, di ba? Kay Rams, na kaibigan natin. Kasi, alam mo, may kwento yun na lang namin tinanong. Meron siyang, namatay na siya ng anak na bata. Sino? Si Angelo Miguel. Okay. Nalungkot naman akong bigla doon. Ikaw na. Pag mga gano'n naman. Hindi naman siya nag-explain tungkol doon. Sige na, Siya yung sa mga dahilan. Ay, hindi pa ba? Ito na nga. Ito, Jake Villamayor, the next big thing. PhD. Sino naman si Ayan, Jake? Ay, Pogi. Teka lang, meron ako revelation dyan. Moreno siya, ha? Oo, Moreno. Cute. Actually, hindi nga nabibigyan ng justice ng picture na to. Picture, oo. Personal. Pogi siya sa Mas- personal. Oo. Hindi, pogi siya sa At personal. eto, Gwapo yan. nung na-meet ko na siya, Alagan Ogya. akala ko Yes. bagets pa na bagets. Kasi he really looks young. Akala ko 19 pa lang. Pero actually, 28 na siya, turning 29 na. O, di ba, bagets yan. Alaga po siya, siya yung nilons ng 18. Oo. Ni Ogie Alcacid. Kasama doon sila Paulo Bustamante, di ba? At mga iba pa. Ayan, no, sa picture. Yes. So, ayan. Gusto ko lang mag-thank you kay Paolo kasi nag-gate crush ako dyan. Nakikain ako. Ang sarap-sarap ng pagkain. Sa, Five private dining. Oo, sa iba na. Tapos sabi ni Paolo, nandito si Rose tsaka si June. Sabi ko, go ako dyan ng ulam. But anyway, ayan na nga. Alam mo, okay siya. Very promising. Mula sa pagiging seafarer. Oo, Ayan. seaman Parang siya dati. 6 years din siya naging seaman. At wala sa seafarer. aura, no? Na Oo. seaman. Gwapong seaman. Then after that, naging ano ba, may nagawa na din siyang BL. Pero hindi naman siya naging sobrang daring doon sa BL na ginawa niya na hindi pa napanood ni Alan Jones, kakaiba. Sa YouTube to mapapanood. Pero ano, artista siya o singer? Sa ngayon, singing talaga. Maganda ang boses. Ang ganda nga. At alam mo, abangan niyo po ang kanyang single na ipapalabas na mag-out this September. Kasi medyo napakinggan na namin yung konti. Maganda, iba timbre, Ballad. Not really. But pero may ginawa siyang ballad, may ginawa siyang pop. Parang yung kanyang bagong single, actually unang single, parang may pagka-wicked ang lyrics. Hindi lyrics, yung dating. Yung tunog. Yung The tunog. Weeknd. Tsaka ano siya, si Ogie Alcacid talaga Ang yung nagsulat ng song. awitin Yeah. para sa kanya. Tsaka syempre si Paolo Bustamante din. Doon sa isa yung ballad. Tama. Tapos may isa pa siya na parang Korean drama film naman. Tapos, ayun, so most likely, hindi lang to singing, sasabak din to sa acting eventually. At ang nakadiscover sa kanya, bakit siya napunta doon? Si Regine Velasquez. Dahil pinakita ni
Ang pangalan nun, Madang ba? Pinakita kay Regine kasi si Jake nagla-live na siya sa Bigo, tama? Ayun. So, ang dami na... Ano yung Bigo? Para siyang Kumu. Okay. Yung counterpart ng Kumu. Tapos, ang following niya nga sa TikTok ay nasa 600,000 lang. Ganun na. So, very promising yung bagets. Actually, hindi na nga bagets, pero 28 na pala siya. Yung mama. Yan. So, abangan po natin siya. Supportahan natin. Si Jay. Very nice naman ang... Villamor. Ayan. Bongga. Dami ng Jake, ha? Okay, di ba? Ito, ang Marites Iwamoto, pinagtanggol ang sarili at kapwa online live sellers mula sa mga bashers. Mr. Fu? Oh, Mr. Fu? Di alam niyo naman si Iwamoto kapag may mga di magandang comment, maghahanas yan for sure. Isa sa mga naging hanas sa kanyang live selling, sinabi daw kung hindi daw ba nabubuli ang kanyang mga anak sa eskwela dahil ang nanay nila ay live seller. Doon nagpantingan-tenga ni Iwamoto at talagang in-explain niya at sinabi niya na una, which is totoo naman na marangal ang trabaho ng pagiging live seller. Disente. At talaga namang maraming natutulong ang pagla-live selling sa mga live sellers at nabanggit pa niya doon na napapaaral ko ang mga anak ko dahil sa pagla-live selling. Diyos ko. Pero syempre, kung ikaw nga, napapaaral ang dami mo scholars dahil live seller. Uy, wala akong scholars, ako pa lang. Pero sabi ng mga tao, syempre yung mga nag-comment na nagtanggol sa kanya, naiintindihan. Kasi alam nga nila na hindi madaling trabaho yung live selling. Pero syempre, may mga nag-comment na si Iwamoto naman, in all fairness, ang kanyang kasama, di pa niya mister, diba? Oo, partner, galing naman sa mayamang angkanat. Of course. Na sila pa, at anak din yun nung kanyang mga anak. So parang, ang dating kasi dun sa ibang mga netizens, parang hindi ka naman single mother para sabihin yan. Although, pinagtanggol lang naman niya yung hanas na bakit mabubuli yung mga anak ko, disenteng trabaho ang pagiging live seller. At pinagtanggol niya yung mga ikaw ba binubuli ka dahil live seller ka? Subukan nila. Diba? Wow, who care? Okay, diba? Basta may pay. Okay, mga Marites. Wait lang din. Ano na naman yan? Ihabol natin Sino? to. Kasi pag-uusapan na to for sure. Kahit ako nagulat talaga ako dito na nabasa ko tong birthday greeting ni Miss Dina Bonaby kay Kazel Kinochi. Siyempre si Kazel yun na link kay Richard Gutierrez before. Kung natatandaan ninyo. Si abot ka ngayon pangarap. At nasa afternoon drama na Father's Wife. My Father's Wife. Birthday niya pala. Kaya talaga ako nagulat Binati ni Miss D. Sabi niya, happy birthday to a woman I admire. She is a loving and devoted wife. A doting mother, a professional actress, and a thoughtful granddaughter. Continue shine, my dear. Kazel Kinochi, I love you. So ito na ang naging tanong ng sambayanan. May asawa't anak na si Kazel? Diba kaya? Ito talaga. So, isang malaking tanong. Pero wait, hindi sumagot si Kazel kay Miss D. Ang sabi niya, I love you, my mama. So, siguro naman kung ito ay joke lang or hindi naman mukhang joke ang pagkakagrit ni si Dina pa ba, di ba? Exactly. Siguro sasabihin ni Kazel, hindi pa ako wife, pero wala pa akong anak. Walang pagtanggi din kay Kazel. So, this is a hard launch. So, from Miss D ang nag-reveal. Kasi nakatrabaho na Miss D itong Kazel. Nasa abot kamay. Pero nakikita ko, marami na ako nababasa. Lahat nagugulat. So, may asawa't anak na pala siya. Galing na ibis yan talaga? Si Kazel, galing na ibis. Ayun lang. Parang bata pa rin niya Okay, maganda siya, ha? Okay, mga Marites. Okay, busog ba kayo? Yung pating isang linggong Chismis! Abangan ng daho. Ready ka?